Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nagbabait-baitan ka lang ba? Paano mo masasabi ang isang tao ay nagbabait-baitan lang? At bakit niya ginagawa na magbait-baitan lang sa kanyang kapwa? Pag ang isang tayo nagbabait-baitan lang, ibig sabihin, hindi siya talaga mabait. Nagpapakita lang siya ng kabaitan para siguro mapuna na siya'y mabait. O para siguro hindi makita na siya'y masama. Bagkat nagkukubli sa kabaitan niya ang kanyang kasamaan. Paano mo malalaman ng isang tao ay nagbabait-baitan lang? Malalaman mo ang isang tao nagbabait-baitan lang pag binigyan mo siya ng problema. Pag binigyan mo siya ng sakit at karamdaman. Pag binigyan mo siya ng matitinding pagsubok sa buhay. Sapagkat marami sa atin, kasama na ako, kapag may sakit, pag may matinding pagsubok, pag may mga problema sa buhay, madalas, nag-iinit agad ang ulo. Madalas, nagagalit ka agad. Madalas, nakapagsasalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Kaya lumalabas din yung totoo na hindi naman talaga siya mabait. Pero ang tunay na mabait, kahit na may sakit at may karamdaman, kahit na may matinding pagsubok sa buhay, kahit na may mga problema dumarating sa araw-araw, pinapanatili pa rin ang kabutihan, ang kalinisan, ang kapakumbabaan, ang kahinahunan. Mapapansin mo kahit na asarin mo, kahit na inisin mo, kahit na galitin mo, kayang-kayang lagpasan. Hindi pumapatol sa kasamaan. Mabuti pa rin ang kalooban, mabuti pa rin ang salitang binibitawan, hindi pa rin bumibitaw sa kabaitan. Tunay nga, madalas tayo ganun din. Lalo na kung mahina-hina ang iyong pananampalataya. Na kapag ka may sakit at may karamdaman ka, halos sisihin mo ang Diyos, halos magalit ka sa Diyos, halos taliguran mo ang Diyos, isumpa mo ang Diyos. Kapag ka may problema at may pagsubok, parang ang Diyos pa ang may kasalanan. Madalas, sa Kanya natin ipinupukol ang ating sisi, ang ating tampo, at ang ating galit sa Diyos. Pero kung matatag ang iyong pananampalataya, makikita mo may taning na yung buhay, makikita mo may cancer, malubha na yung sakit at karamdaman, pero nakukuha pa rin ngumiti. Nakukuha pa rin magpasalamat sa Diyos. Nakukuha pa rin magpuri at manalangin sa Panginoon sapagkat alam niya sa kanyang puso na ang buhay niya ay utang niya sa Diyos. Ang buhay niya ay hiram lamang natin sa Diyos. At ang buhay niya ay iniaalay niya sa Diyos. Mahalaga sa atin na makita natin na bawat paghihirap, bawat pagsubok, bawat mabibigat na suliranin, kayang-kaya nating harapin. Sapagkat mayroong Diyos na nakikinig sa atin. Mayroong Diyos na kasama natin sa paglalakbay na ito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. At kayang-kaya nating harapin ang lahat ng ito sa tulong ng Diyos na nagmamahal sa atin. Marami nang dumaan na pagsubok. Marami nang dumating na problema. Marami nang napagtagumpayan na sakit at karamdaman. Pero kailanman ang Panginoon hindi tumatalikod sa atin. Bagkus ang hangad niya, tayo'y kanyang tulungan. Sapagkat sa mga pagsubok na ito, mas lalong lumalalim ang ating pananampalataya. Mas lalo natin napapatunayan na mayroong Diyos na laging nariyan para sa atin, na kailanman hindi tayo binitawan at pinabayaan.
Ganon din naman ang Diyos para sa atin. Ang krus ni Jesus, tanda ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan para sa ating kaligtasan, para sa buhay na walang hanggan. Ginawa yon ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Kaya nga kapag ka nagmamahal ka, handa kang mapuyat, handa kang mapagod, handa kang magsakripisyo, handa kang magtiis, handa mong gawin ang lahat para sa iyong minamahal. Kaya kapag nagmamahal ka sa Diyos, handa mo ring yakapin ang krus na ibinibigay niya sa atin. Handa mong tanggapin, handa mong ipagpasalamat. Sana nga, maging sa huling hantungan, sa huling sandali ng ating buhay, ang mamutawi sa ating bibig ay laging pagpapasalamat at laging pagbabalik sa kabutihan, kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Ngayong linggong ito, pinatunayan ng Panginoon na ang krus ay hindi tanda ng kaparusahan, hindi tanda ng kamatayan, kundi ito'y tanda ng ating kaligtasan. Tanda na maging daan upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. Gamitin mo kami, Panginoon, sa pamilya, sa tahanan, sa aming mga kaibigan, sa mga taong aming nakakasalamuha araw-araw, na maramdaman na kami maging daluyan ng iyong pag-ibig, ng iyong pagliligtas, ng iyong kagalingan, ng iyong pagmamahal. Lagi nawa na gamitin mo ang bawat isa sa amin upang ang iyong pagliligtas ay aming tanggapin, upang kami makapasok sa iyong kaharian. Kami makasalanan, kami may pagkukulang, kami mahina at marupok lamang. Ngunit dahil sa iyo, patuloy naming pinagsusumikapan na kami maging karapat-dapat, maging mabuti, maging malinis, maging mapagpatawad, maging mababang loob lamang, at maging banal. Amen.